CNN Live Nationwide. Magandang araw kasamang Ariel, magandang araw Calapan City, Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas. Simula sa susunod na taon, 2025 ay tatanghalin ng second-class province ang Marinduque base sa inilabas na bagong Schedule of Income Classification ng Department of Finance o DOF para sa mga lalawigan, lungsod at bayan sa ilalim ng First General Income Reclassification kung saan itinaas ang income classification ng ilang bayan sa lalawigan. Ngayong taon ay nasa 4th class pa ang klasifikasyon ng Marinduque at ang nasabing pag-angat ng antas nito ay batay sa Republic Act No. 11964 na nagtatakda ng mga saklaw ng kita para sa income classification ng mga lalawigan, lungsod at bayan sa buong bansa. Ayon sa nasabing batas, binabase ang pag-angat, pananatili o pagbaba ng kita sa pamamagitan ng taunang regular na kita tulad ng Real Property Tax o General Fund, Permits and Licenses, Service Income, National Tax Allotment o NTA at iba pa. Gayon din ang kabuang regular na kita sa loob ng 3 taon o fiscal years. Nangangahulugan na sa taong 2021-2024 ay nakapagtala ang probinsya ng Marinduque ng mahigit 900 milyong piso at hindi bababa sa 1 bilyon at 500 milyong piso para tanghalin na second class ang lalawigan mula 4th class na kung saan ay kumikita lamang ito ng mahigit 500 milyong piso at hindi bababa sa 700 milyong piso. Sa panayam ng isang lokal na programa sa cable network kay Gobernador Presbitero Velasco Jr., sinabi dito na posibleng tumaas din ang sweldo ng mga kawani ng pamahalaan dahil sa pagtaas ng klasifikasyon ng lalawigan. Ngunit ang sa pribadong sektor ay hindi dahil sakop ito ng Regular Tripartite Wages and Productivity Board na magkaiba ang sahod ng pribado at sa gobyerno. Samantala, nananatiling first class municipality ang mga bayan ng Buwak at Santa Cruz. Mula third class naman ay umangat sa second class ang mga bayan ng Gasan, Mogpog at Torrijos habang nasa fourth class pa rin ang bayan ng Buenavista. Ang bagong klasifikasyon ay bunga ng pinagsamang pagsisikap ng lokal na pamahalaan, mga negosyo at mga komunidad at inaasahang magdudulot ng mas maraming oportunidad para sa probinsya dahil magkakaroon nito ng mas malaking bahagi ng pondo mula sa pamahalaan. Ang mga karagdagang yaman na ito ay magagamit para sa pagpapalakas ng infrastruktura, edukasyon at pangangalaga sa kalusugan. Sa kaugnay na balita, nananatiling first class province ang Oriental Mindoro at Palawan, habang ang Occidental Mindoro ay nasa first class mula sa second class at ang Romblon ngayon ay nasa second class mula sa third class province. At yan ang pinakahuling balita mula sa oras na to dito pa rin sa Oriental Mindoro. Ako si Dennis Nebreo ng CMN 104.1 Spirit FM Calapan City, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide.